So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong lumabas ngayon na survey. So dito po sa Okta Research Survey, nakalalabas lang ngayong araw, ang sabi dito ay mas lalong dumami yung mga Pilipino na pro-Marcos at mas lalong kumonti naman po yung mga Pilipino na mga DDS. Okay? So actually mga kababayan, no, pag-usapan ngayon natin kung bakit nangyari ito at kung totoo ba talaga itong survey na to. Well, una mga kababayan, no, sinasabi ko naman sa inyo na ako po ay hindi naman po talaga ako fan ng mga surveys. Pero ang sinasabi po natin dito mga ka-Streetwise, ang survey po ay maganda po na maging guide. Parang guide lang natin siya. So base po sa Okta Research mga kababayan kasi ito yung pangalawang beses nilang gumawa ng survey. So nung nakaraan nga po mga kababayan, ang alam ko lang po talaga no, yung mga DDS noon ay 20% at yung mga PBBM supporter or mga Marcos supporter noon ay 31%. Nung nakaraang survey yon. So ngayon po, mas tumaas pa po lalo ang mga Pilipino na sumusuporta sa mga Marcos, especially po kay PBBM. So wag na po natin isama si Amy Marcos doon kasi tanga yun, no? Especially nga po kay PBBM, kay Presidente Bongbong Marcos at bumababa po ngayon yung mga DDS. So para mas maganda mga kababayan, basahin po natin yung balita, no? So sabi dito from GMA News, sabi dito, Pro-Marcos Filipinos up in quarter 2. So ngayon quarter 2 na, di ba? Pro-Duterte down Okta Research Survey. So sabi dito, Filipino who prefer to identify themselves as pro-Marcos have increased in the second quarter of the year while those who identify themselves as pro-Duterte have decreased according to the latest survey by Okta Research. Okay? Released on Tuesday, so ngayong araw talaga to, no? Tugon ng masa survey said, no, ito 36% in June 2024 from 31% in March. Di ba? So, ibig sabihin, no, ito, para mas maganda mga kababayan, no, para mas malinaw, no. So, ito medyo malabo lang pero at least makuha natin, no. So, ito mga kababayan, no, ito yung naging survey nung March 2024. So, yung mga DDS mga kababayan ay 20%. And then, yung mga pro Marcos, pro BBM ay 31%. Yung survey po na yan ay nangyari nung March 2024. Tapos ngayon, yung pinakabago nila ngayon, ito na. Di ba? Yung mga DDS mga kababayan from 20% ngayon po ay 16% na lang. Tapos yung sumusuporta po kay PBBM ngayon ay 36% from 31%. So tumaas po ng 5 points. Okay, tapos yung mga neutral 31%, di ba? Ngayon. Okay. So ngayon mga ka-Streetwise, no. Ano ba yung implications nito? So sobrang basic lang kung ano yung naging implications nito. So yung implications nito mga kababayan, ibig sabihin nito, no, kung susundan po natin yung survey nga po ng Okta Research, ang ibig sabihin po talaga nito ay hindi na po ganun kapopular itong si Duterte. Kung bagad, kung dati po ay tuwan-tuwa po tayo sa mga pagmumura, di ba? Sa pagmumura, sa pagiging manyakis, sa pagpatay po ng mga tao noong panahon ni Digong, ngayon po ay nagiging matured na po ang mga Pilipino. Okay? So, hindi na po natin gusto yan. So, especially mga streetwise, do ako naniniwala ako na ang isa talaga no sa pinakamalaking naging dahilan kung bakit po bumababa po yung mga bilang po ng mga DDS is yung tungkol po sa ICC. Isa yan. Actually, marami yan. Pag-usapan natin yan. So, unang-unang mga kababayan, yung ICC. Ngayon, siguro nakapag-isip na po yung mga kababayan natin na mas lalong mapapahamak po ang Pilipinas at papahangit lalo yung imahe po ng Pilipinas kung susuportahan pa rin po natin or itatago natin si Digong. 'Di ba? Dito nga po sa ICC. 'Di ba? Siguro naliwanagan na tayo doon na syempre pumatay ka ng tao nang walang kaday-dahilan at yung peking tukhang na yan, yung peking drug war na yan, ang naging rason para pumatay ng tao, di ba? So natuto na po yung mga tao. Kumbaga kung dati nga po ay naniniwala yung mga Pilipino na tama yung tukhang, ngayon po is naliwanagan na po tayo na isa lang po talaga itong propaganda. Kasi unang-unang mga kababayan, no, base po kasi doon, ito na content ko na to, no. So base nga po doon sa mga reason ni Duterte kung bakit nga daw po nag-conduct siya ng tukhang, meron daw pong 1% na mga Pilipino ang adik. Isipin nyo yan, di ba? 1% na Pilipino ang adik kaya sila nagpapatay ng tao doon drug war.
So yung 1% po na yan, imbis po napatayin ninyo, ang ginawa ninyo, pinarehab ninyo. At besides dun mga kababayan, alam naman po natin na hindi naman po kasi lahat ng mga namatay ng tukhang ay drug addict at drug pusher. Marami pong mga kababayan po natin ang biktima ng tukhang na hindi naman po talaga involved sa droga. At mga kababayan, naniniwala din naman po talaga ako na karamihan po talaga ng mga pinapatay nila sa droga ay yung mga kakumpetensya po ng mga pulis. So bullshit po yung tukhang. Kasi mga kababayan, no, ito yung hindi masagot ng mga DDS eh. Kung effective talaga yung tukhang, kung effective talaga yan, bakit tinigil ni Duterte ang tukhang sa loob ng 6 na buwan? Di ba? O, ayun ba, naisip ba ng mga DDS yon? Kayo mga buwaka ng inang mga hayop kayo? Kayo mga sinto-sintong mga DDS kayo? Puro kayo maganda ang tukhang, magandang drug war. So ang tanong dito, kung maganda pala yung tukhang, bakit pinatigil ni Duterte sa loob ng 6 na buwan? Ayun dapat na sinasagot ninyo. Oh, so ngayon mga kababayan, no, bukod nga po sa bobong tukhang at saka sa ICC, naniniwala rin po ako no na isa sa pinakamalaking reason kung bakit din po bumaba yung popularidad ng mga Duterte ay yung sa Pogo. So ito nga po no, ito yung investigasyon ng Kongreso, ng House na ang Pogo, ang Parmali, ang droga ay konekta. At ang masama pa dito mga kababayan, connected po yung Pogo, yung Parmali, at saka yung droga, yung human trafficking, yung money laundering, lahat po yan konekta kay Michael Yang. At si Michael Yang po ay kinuha po na isa sa mga advisor po ni Duterte. Di ba naalala niyo mga kababayan, di ba? May pagkakataon na talagang pinagtanggol pa talaga ni Duterte si Michael Yang. So yun naman pala mga kababayan, magnanakaw. Di ba gumagawa pala ng illegal na bagay. So ayan mga kababayan, no, ito yung mga mga pangyayari nung panahon ni Duterte na nabulag po ang mga Pilipino. And then mga ka-streetwise, no, ako naniniwala din po ako no na isa sa mga reason kung bakit po bumaba lalo yung popularidad po ni Duterte at kumonti po yung mga DDS is yung hakbang ng maisog. Ito po yung pinaka-bobo at pinaka-illogical na ginawa po ni Duterte. 'Di ba? So ito papakita ko sa inyo no. So ito yung picture po na 'yan. Ayan po yung kuha nung sa Davao City. So actually hindi pa 'yan siguro mga 50% lang po 'yan ng aerial shot po no. So ganyan po kadami yung hakbang ng maisog nung unang-una nilang ginawa ito sa Davao City. Tapos eventually mga kababayan, yung huli nilang hakbang ng maisog sa Cagayan de Oro, basketball court na lang mga kababayan, hindi pa puno. Oh. So ngayon is ibig sabihin nito mga kababayan, hindi po effective yung hakbang ng Maisog Rally kasi kung effective po yung hakbang ng Maisog Rally, dapat po hindi kayo pa konti, dapat padami kayo ng padami. Oh, 'di ba nagets niyo mga kababayan kasi ito yung point eh. Ano ba talaga yung endgame ng hakbang ng Maisog? Ano ba talaga yung pinaka-motivation ng hakbang ng Maisog? 'Di ba? Hindi po ito tungkol na ikabubuti ng Pilipinas ang gusto po ng hakbang ng Maisog, hindi po ganoon 'yon. Ang lumalabas po sa mga tao na si Duterte po ay talagang sugapa sa kapangyarihan at pinoprotektahan niya po yung sarili niya sa ICC. So imbis po na makipag-ayos at makipagbate at makipagkasunduan na lang po kay PBBM ng kahit pataguman lang, di ba? Na pwede namang sabihin ni Digong na, ano, new president, pwede bang patakasin mo na lang ako pag nandiyan na yung ICC? O kaya, tago mo na lang ako. Di ba pwede naman ganun eh. Yun nga lang ang ginawa ni Duterte, 'di ba? Nagmatigas. Oh. So ngayon lumalabas mga kababayan, ang naging implikasyon po nito sa mga tao, sugapa po si Duterte sa kapangyarihan. So hindi po naging maganda yung imahe po ni Duterte dahil po sa hakbang na maisog. Ako naniniwala ako no na ang pinaka rason kung bakit nila ginawa yung hakbang ng maisog para magpadami. Yun nga lang ang nangyari, mas lalo silang kumonte. Oh, ang tanong dito, magkano na nagastos diyan? Kasi tayo po mga kababayan nakapag-conduct po tayo ng rally. Magastos po mag-conduct ng rally. 'Di ba? So, syempre another question na naman ng mga tao 'to. 'Di ba? Ng taong bayan ito. So, nasaan galing yung perang pinangrarally nila? Magkano yung binabayad nila sa mga vlogger nila? 'Di ba? So, and then mga ka-streetwise, no? So, actually, may nabanggit na tayong tatlo, ICC, yung Pogo, tapos sakbang ng Maisog. Tapos pwede na rin po nating sabihin na isa sa mga reason kung bakit nga po kumonti po yung mga DDS is yung tungkol po kay Kibuloy. 'Di ba?
Actually mga kababayan 'no, nung panahon po kasi ni Duterte, itong si Kibuloy po ay masyadong polarized. Alam na po natin yung baho ni Kibuloy dati pa. Yun nga lang na-polarized po siya nung panahon ni Digong kasi nga kaibigan. Pero tandaan natin mga kababayan kapag ang isang bagay or isang tao ay polarized lang, lalabas at lalabas pa rin po yung baho niyan. Kahit parang tae yan eh. Kunwari si Kibuloy tae, mabaho, mabantot. O di ba? Ang ginawa ni Duterte noon, pinalibutan niya ng pabango para kunwari mabango. Pero mabaho pa rin yan mga kababayan. So ganun po yung nangyari kay Kibuloy. Hindi po naglalast, hindi po ito tumatagal ng habang buhay yung pabango pag pinabanguhan mo po yung tae. So alingaso o talingaso pa rin po talaga yung baho niyan. O, so ngayon, lumalabas ngayon, isipin nyo yan, no? So naging pinaka-tagabantay po ni Kibuloy sa mga ari-arian niya, si Duterte. So doon pa lang, mapapatanong na po yung mga tao na bakit si Duterte? Di ba tandaan natin, no? Si Duterte po, yung salin niya po, hindi pa po natin nakikita. So para po malinis no kung totoo man no, kung totoo man talaga na may pagnanakaw ang ginawa po ang administrasyon po ni Duterte, pwede po kasing gamitin ang religion para sa money laundering. Yung mga ninakaw na pera, pwede ipasok sa religion kasi nga po hindi po taxable yung religion. So makokonekta po natin. So syempre, bukod nga po diyan mga kababayan, may mga issues pa nga po tungkol sa droga, si Duterte, may issues pa nga po tungkol sa reclamation project na palpak, 'di ba? So, pati yung build mga kababayan no sa 115. So, 12 lang atay natapos. 'Di ba? Ganyan po tayo binawalan ni Digong at ngayon po naniniwala po ako na sa pamamagitan nga po ng survey po na to ay diyan po natin makikita na nagising na po ang taong bayan. Okay? At ako naniniwala rin po ako sa mga susunod po na mga panahon, lalong babagsak po at mas lalong kokonti pa po ang mga DDS. Okay. So para sa akin mga kababayan, good news po ito. So syempre, 'di ba? Ang gawin na lang po natin is bantayan po natin si PBBM sa kanyang mga ginagawa sa gobyernong ito. Okay? So 'yun mga kababayan, so diyan po sa bago lang po sa channel po na to, so hindi pa po nakakapag-like at subscribe, pa-subscribe na lang din po. And then palike na lang din po ng video po na to. At syempre kung kayo naman po ay hindi naman kalabisan, pwede niyo naman pong i-share. 'Di ba? So thank you mga kababayan. So pa-comment lang po sa baba kung ano nga po masabi niyo nga po dito sa patuloy po na pagbagsak ng popularidad ni Duterte at pagkonti po ng mga DDS at pagdami po ngayon ng pro-admin na mga Pilipino. Okay, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!